As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin. Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat at maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel, and of course, meron tayong Facebook page, Pinasabat with Coach Jared, and ang atin pong tawag dito, ang atin pong community page, yung tambayan ng mga kotseros. So, ayun. Ayan, ha? Okay na ba tayo? Shoutout na, ha? Diretso na tayo shoutout, guys, para mabilis tayo today. Kasi mahaba yung isa nating topic, guys, so tungkol kay Karandang. Ang haba niyan, guys. So, kailangan dyan. May matinding panalangin dyan. Oo. Tapos, slow mode. Okay. Yan. Game. Okay, shoutout muna tayo sa mga kasama nating mga moderators natin. Nandiyan na ba? Asan na yung lilistahan? Ayun, sa Ate Trexie talaga. Lagi nangunguna yan eh. Oo. Ayan, shoutout kay Ate Trexie Villa, Ate Susan, Ate Elisa C, James, Manat May, Arnel, Jack, 51 Billion Movement, BJ Cans, Pinoy's, Unnamed Legion, Kina, PS Moderator, Ate Mishi, Ate Nilda Galvez, Ate Nilda Arceo, Kuya Nelson Guntan, Sir Pascachi, Shiro Kansaki, at si The Greater One. Ayan, shoutout sa inyong lahat. And of course, kay Marco Polo, Aris Garavilla, Cesar Cabrera, Ay Bakungan, Andrea Alegado, Chris Rose, Heidi Mesosa, Vivian Narcos, okay? Biker Dali, Alberto Tan, Gloria Barintos Datu, Ago Toribio, Berto, Moira Singson. Uy, si Ago Toribio nagbabalik. Welcome back. Nakakapanood na ulit na ng live. Anyway. Zaira PH Redefine, Linda Beltran, Santos Austria, Joyce, Norse Verano, Chris Angel, Albert Climacosa, Manong Jerry, Clenet, Clarita Alcantara, Eli Robles, Leonida Mendoza, Romy Gallardo, Nina Hashem, Marilyn Leiva, Maricel Pote, Huyo Kase, 23 Ballesteros, Maylene Ardina, Dennis Chavez, Bernil Navarro, Kian, Edel Toto Baldueza, Gian Cruz, Abe Gono, Riza Luz Dantis, Lelang Moda Explorer, Nestor Santos, Maria, Aleli Inakay, at si Imelda Ignacio. Ayan, hanggang dyan lang buwan tayo, guys, ha? Para dire-diretso tayo sa ating topic today. Pero salamat po sa lahat na nanonood po sa atin ngayon. At habang nandito po kayo, huwag niyo kakalimutan na mag-like. Huwag niyo kakalimutan yun. Paki-like po yung ating live stream tonight. At paki-share at paki-subscribe po muli ang ating channel sa inyo po mga social media accounts. Tulungan niyo po tayo dahil tayo po ay shadow ban na naman. Namamas report na naman tayo for the second time this year. Una nung January, February, tapos nauulit na naman ngayong May. Ewan ko, baka kumakalat na naman ang mga video natin, mga DDS na pipiko na sa atin. So, ayun. Okay lang naman. Okay lang naman. So, patulong na lang po, guys, ha? Patulong na lang po. Paki-share po at tawag dito? Nasasapul ko ba sila? So, pa-share na lang po yung ating mga videos para marami hong makapanood. Okay? Favorite daw ako ng mga DDS, sabi ni Ate Elisa. Pwede bang hindi na lang? Hindi na lang yung favorite nila. Mas maganda maging favorite nila si Yusek. My goodness. Okay. Game. Kwentuhan na tayo, guys. Agad-agad. Portweed.
Oo, kasi doon muna tayo sa good news, guys, ha. Doon muna tayo sa good news. 781B, salamat sa iyong super chat. Anong flag yan? Sweden ba yan? Oo. Salamat sa iyong super chat, ha. Sweden yata to eh. Oo. Baka punta ka ng Sweden. Para mapupunta dyan, Schengen lang ba? Schengen visa lang ba? Oo. Alam ko, EU yan eh, di ba? Yung ano, Norway or I don't know. Hindi ko alam kung ano yung flag na yan eh. Anyway, going back. Maraming pambayad si Lustay sa troll farm, sabi ni Jeffrey Aquino. Talaga ba? Sana all, maraming pambayad. Ako kulang na pambayad ko, guys. Di ba? Yung negosyo natin eh medyo kailangan ng maraming gastusin. Kaya, Diyos ko. Oo. My goodness. Ito yung ito yung challenge ng pagiging small business owner sa Pilipinas. Daming gastusin, tsaka yung mga compliance, Diyos ko, napakarami. Yung mga fees na babayaran mo sa gobyerno, sa munisipyo, my goodness. Ang lala. Ang lala, guys. Pero ganun eh. Ganun talaga. Wala tayong magagawa. It is what it is. Sana, sabi hindi ako pwede mawala ng pera. Correct, hindi ako pwede mawala ng pera. Maraming bibig ang umaasa sa akin, guys. Maraming bibig. Ilan ba? 5 aso, 2 bata, 1 misis. Tsaka ako. Ay, hindi na. Tsaka may mga empleyado pa ako doon sa negosyo namin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8 empleyado. Magdadagdag pa kami. Anyway, so di ako pwede mawala ng pera. Marami umaasa sa atin, guys. Marami tayong pinapakain. Marami tayong pinapakain, marami umaasa sa atin. And siguro, yun yung tawag dito. Dito ngayon tayo nilagay ni Lord, makatulong sa ibang tao, di ba? So, okay lang yun. So, ayun, syempre, mga pinapasahod natin, may mga pamilya din yun. So, di ba? Okay na yun. Okay na yun. Nakakatulong tayo sa iba. Oo. Okay. So, ayun. Tama na ang rant. By the way, babalik po tayo sa ating 11 o'clock na schedule. Tayo po ay meron ng law school. So, nag-take ako ng summer classes. Kaya wala. Busy talaga tayo, guys. So, balik tayo 11 o'clock. Game! Pag-usapan natin itong ating topic. Good news naman tayo, mga babayan. Kasi, di ba, itong mga nakaraang buwan, lalo-lalo na nung pumutok ang gera dyan saan ba to? Sa Iran, talagang ginamit ito ng mga DDS para batikusin ang ating Pangulo. Oo. At ginamit nila to, mga babayan, para mapababa ang kumpiyansa. Mapababa ang kumpiyansa ng mga Pilipino kay PBBM. Again, mga babayan, ang objective po niyan, wag mo natin kakalimutan, ito po talagang objective nila. Ang objective po niyan, mga babayan, ay siguruhin na mababa ang tiwala sa Pangulo para magkaroon sila ng dahilan umpisahan ang kanilang destabilization plot. Ang problema, mga babayan, si PBBM parang teflon. Para siyang ceramic coating o non-stick. Walang kumakapit eh. Kahit putikan mo, batuin mo ng putik. Di ba yung mga naka-ceramic coating na sasakyan? Kung meron kayo na sasakyan nyo. Kahit batuin ng putik, i-host mo lang, okay na. I-host mo lang, okay na ulit. Wala rin doon, di kumapit, guys. Oo. At hindi ito, mga babayan, ang maganda kasi kay PBBM, alam nyo, hindi siya dulot ng propaganda. Hindi siya kwento-kwento. Hindi siya kwentong barbero. Oo. Hindi siya, tawag dito, hindi siya yung inimbento mo lang katulad ng ginagawa ng mga Duterte supporters sa mga nila, sa mga idolo nila. Tulad nito,
Ito, example. Bumato ng putik, kaso hindi kumapit. Ito, pakita ko sa inyo, ha? Yan. Yan. Yung mga komunista. Hmm. Naalala nyo nung hindi pinagbigyan ni PBBM yung pagtaas ng presyo ng tawag dito, ng pasahe. Oo. Shoutout daw kay Ivory, Mrs. ni JPS. Oo, shoutout sa iyo. Salamat din sa super chat. Maraming po salamat. God bless po sa inyo. Oo. So, sabi niya, wala daw puso si PBBM. Wala raw puso si Presidente dahil hindi raw pinayagan yung taas presyong piso. Oo. Ang nakakatawa kasi dito, mga kababayan, itong mga jeepney driver, sinisi si PBBM dahil hindi raw pinayagan ng pagtaas ng presyo nila. Pero itong mga driver, hindi nila naisip na kapag nagtaas ng presyo ng pamasahe, sino ang tatamaan na naman? Mga consumer, mga namamasahe. Di ba? Alam nyo, nakaka-visit na nga yung sa 4-piece eh. Alam niyo ba yun sa Meralco? Ang sama ng loob ko dun eh. Hindi ko lang tinatopic kasi yun, parang, anyway. Yung mga middle class, tayo mga middle class, nakikipaglaban tayo ng patas, gumigising tayo ng maaga, nagtatrabaho tayo ng maayos, uuwi tayo ng gabi, mag-overtime para may sobra naman kahit paano. Tapos, iisipin, tapos makikita mo yung bill mo na meron sa likod, meron lifeline rate subsidy. Oo. Tapos mapaisip ka, wait lang, lifeline rate para sa 4-piece yun ah. So, ibig sabihin, ako nagbabayad ng kuryente ng 4-piece. Porsyento ng aking bill every month ay nagbabayad ng 4-piece. Kuryente nila. Di ba? Pasan-pasan natin ang buong Pilipinas, guys. I mean, ito mga, hindi naman, kung kailangan talaga ng tulong, di ba, wala naman problema magbigay ng tulong. Wala naman problema dyan. Kaso nga lang, mga kababayan, yung mga 4-piece, hindi rin naman sila responsable sa pera nila. Di ba? Binibigyan sila ng ayuda every month. Tapos, mga kababayan, we find out, saludin pala natin yung kuryente nila sa lifeline rate. Di ba? Saludin pala natin. So basically, mga kababayan, kung iisipin nyo, ang poproblemahin na lang talaga neto mga 4-piece, pagkain nila. Hindi na lang talaga. Pagkain na lang nila. Saan dinadala? Yung yung pang 4-piece nila. Andun. Sa kanto, nagiinuman. Nandun. Pinangpapariban. Yung iba, pinangbibili ng shabu. Yung iba, pinangsasakla. Yung iba, pinang totoong eats. Yung iba, pinang susugal. My goodness, ang tipaklong naman. Diyos ko. Shoutout din sa asawa ni Ate Cecilia Mahor. Nakakuha daw ng magandang result sa kanyang mga scans. So yan. Ayan, nag-online sugal. Di ba? I mean, nandun na tayo, tumutulong tayo sa mahirap. Walang problema. Kaso alam nyo mga kababayan, hindi lang naman 4-piece ang naghihirap eh. Di ba? Hindi lang naman 4-piece ang naghihirap. Paano yung mga middle class na minimum wage? May ayuda ba sila? Galing sa gobyerno? May tulong ba meron bang konting relief sa kanilang, and these are taxpayers ha. Ito yung mga monthly kinakaltasan ng withholding tax. Kainis.
And by the way, hindi ho ito kasalanan ni President Bongbong Marcos kasi itong mga DDS, mga hayop na DDS na to, sinisisi nila kay PBBM. Hindi to kay PBBM, kay Digong to. In-extend pa niya ng 50 years yung lifeline rate, anak ng tipaklong. Maliho kasi yung assumption, mga kababayan eh. Maliho yung assumption na pag may trabaho ka, may pera ka, kaya mong kaya mong itaguyod ang sarili mo kasi meron kang trabaho. Parang maliho yata kasi yung ganong assumption. Kasi kahit may trabaho ka, kung kulang naman yung sinasahod mo, wala rin. Diba? Anyway. Kaya itong mamang to, medyo na off topic ako doon. Kaya itong mamang to, si Ernesto Hocos Alim, kung sino man siya, kasabihan niya si PBBM, wala raw puso. Wala raw puso. Kayo, naisip niyo ba yung mga commuter? Hindi niyo naiisip. Alam niyo mga kababayan, ito kasi mga jeepney driver na to, yung mga katulad niya lang, hindi naman to lahat ng jeepney driver. May mga jeepney driver na lumalaban ng patas, yung mga hindi komunista. Ito mga katulad niya na komunista, wala silang inisip kundi mag-rally. Titigil pasada sila, tapos magrereklamo sila, wala silang pampakain, wala silang... hindi kayo nagtrabaho, anong gagawin nyo? Di ba? Pagpagod na sila, uuwi ng bahay. Oh. Yung mga empleyado na nagdo-12 oras sa trabaho, yung walang choice. Yan, sila Piston, si Manibela. Ito. May ganito pa silang drama, oh. Oh. Sabi, members of Piston stepped on tore posters of President Ferdinand Marcos Jr., Donald Trump, and Benjamin Netanyahu during their protest in Cubao. O yan, oh. Diba? Kung nagtatrabaho ng ayos, o di meron kayong pang may uuwi. Kaso mo, hindi sila nagtatrabaho na maayos. Tatanga-tanga pa yung Marbal Buena. Sabi, dapat daw ibalik doon sa presyo ng nakaraan. Lugi na, magsasara na lahat ng gasolinahan pag ibinalik doon sa presyo ng nakaraan. Wala na. Iba na ang mundo. Nakakatawa eh. Tapos magsasalita sila ng ganito, sabi, Philippine transport strikers say Marcos Jr. failing to control oil prices. Ayan, may mga ganun drama. May mga ganun drama. Yan. Yung ganyan silang drama. Etong mga taong katulad nito, sila Manibela, sila Piston, sila lang naman yung magulo. No, hindi naman lahat ng jeepney driver ganyan. Hindi naman lahat ng Grab driver ganyan. O maski mga tricycle driver, etc. Hindi naman lahat sila ganyan. Yung mga miyembro lang ng grupong mga aktivista talaga. Yung mga komunistang grupo talaga. Sila lang. Kaya nga buti itong si Secretary Gibo hindi wala rong peace talks na magaganap. Di ba? Di ba? Buti pa siya, walang peace talks na magaganap, guys. Oh, tama lang 'yun. Walang peace talks. Oo. Busi na yung NPA kung kailan malapit nang maubos, Diyos ko. Nagulat nga ako eh. Yung mga komunista, may mga recruit na sila na foreigners, guys. Anyway, may may 2 kano daw na napatay sa enkwentro sa Mindoro eh. Imagine. Kano. Oo, yung kanilang recruit. Hindi, di ba? Mukhang yun, Diyos ko. Hindi lang yan natatapos sa mga aktivistang walang kwentang yung sa mga aktivistang walang kwentang nilalang. Oo. Meron ding mga politiko tulad ni Leandro Lebiste na kung tutuusin, tinan nyo, papansinin nyo to si Leandro Lebiste. Sa buong panahon na nagkaroon ng problema sa langis, anong ginawa niya? Wala, di ba? Ano siyang ginawa? Maliban sa magngangawa, maliban sa mag-ingay at gumawa ng eksena, parang si Humbading,
Wala siyang ginawa, di ba? May drama pa siya na, aabonohan ko na lang kung hindi magbibigay ng tulong sa distrito ko. Nasaan na ba? Naabonohan na ba? Naabonohan na ba? Ha? Wala pa, di ba? Puro drama. Sabi niya, binabati ko sa si Recto kasi kinokontra daw yung pagtanggal ng VAT. Alam niyo mga kababayan, at this point, sa sobrang tagal nang nandyan ang VAT, hindi na ho yan matatanggal. Hindi na ho yan matatanggal. Bakit? Kasi meron ng mga institusyon na dyan kumukuha ng budget. Sa palagay nyo, yung ibinigay sa mga naayuda, sa mga taong walang kwentang nilalang, tulad nitong Ernesto Hacosalim, nitong mga aktivista na walang kwentang nilalang na to, saan kinuha yung budget niyan? Di ba sa VAT? Yung itinaas ng presyo dahil sa oil crisis, tataas din yung VAT. So pag tumaas yung VAT, ano mangyayari? May windfall ng budget, may windfall ng pera. O palagay nyo, saan kukunin yung Saan kukunin yun? Yung pang-ayuda. Hindi sa VAT. Windfall yun. Kasi pang social, pang social amelioration yung VAT. Doon talaga yun. Palibasa ito si Libiste, pumoposisyon, gustong maging governor daw ng Batangas City, ayaw na niyang maging congressman, siguro, napaso. Napaso, ayaw na niya, natatakot na siya. Mahina pala puso nitong batang to, hindi pang pangmalakihang politika. Mahina ang puso eh. Balik na lang daw siya sa lokal. Balik na lang daw siya sa lokal. Lalo nang nabisto yung kanyang solar para sa bayan, di ba? Hanggang ngayon ombudsman, ano naman nangyari diyan? Binida-bida mo sa amin last year 'yan. Di ba? Binida-bida sa atin to ni Ombudsman Remulla last year. Sabi, makakasuhan natin si Libiste. Asa na po? Asa na po? With all due respect sa ating ombudsman. Baka naman pwede, total naman, pakisabay na sa mga press con, di ba? Baka pwedeng pakisama sa press con. Kasi kailangan nun na ma-update. Binida nyo kasi sa amin bago matapos ang taon last year. Mukhang mukhang mas gusto nyo pang kasuhan si former Speaker Martin Romualdez kasi mas convenient, mas madali. Mas magandang papogi Mas maganda ang balik sa papogi Ombudsman naman, wag tayong ganun. Imbis na imbestigahan ng imbis na hayaan ng tao dito, ang NBI na imbestigahan si Mike Defensor, imbestigahan daw niya si NBI. Kasi meron daw mga pinakawalan, allegedly. Hindi pa nga tapos yung investigasyon. Di ba sa Lunes, this week daw, magka-file pa sila ng mga additional charges, mga additional cases. Ano nangyari sa inyo? Ombudsman. Baka naman. Baka naman. Ayaw nyo. Kasi, alam nyo, mga kababayan, iniisip ko, ako lang naman to, personal lang naman to. Naniniwala pa rin naman ako kay Ombudsman Boying. Kaso nga lang, mukhang gusto niyang protektahan ngayon yung political fortunes ng kanyang kapatid. Mukhang gusto niyang protektahan yung political dreams, political career ng kanyang kapatid. Kasi nga naman, kung si John Vic babalik sa politika sa 2028, kailangan wala siya masyadong gagalitin. Hindi niya gagalitin yung mga supporter ng DDS, hindi niya gagalitin yung administrasyon, hindi rin niya gagalitin yung mga dilaw. Which, by the way, mas madali sa kanya maging dilaw kasi dilaw naman talaga siya. Si John Vic.
So, baka ganon. Baka gusto yung baka pinoprotektahan yung political fortunes ni kapatid. We don't know. I mean, I'm not really sure. Pero yun lang naman yung nakikita natin. Pero alam nyo naman, yung mga nakikita natin, minsan nagkakatotoo. Oo, patunay dyan yung, mamaya na yun sa ibang topic yun. Oh. Diba? Nasaan na yung mga ibang kaso? So far kay Martin Romualdez lang yung nakita namin. Paano yung kay Cheese? Paano yung kay Joel? Paano yung kay Jinggoy? Ang dami. Kay Bongo, kay Digong, kay Sara. Ang daming kaso na naka-file sa kanya. Diba? Ano ito ang pinakamalala, mga babayan? Sa mga bumabatikos kay PBBM. Dito dahil dito sa issue ng ng gera sa Iran. Yung kay Sara. 'Di ba? Nagbigay pa ng suggestion si Sara. Ito yung feeling ko ito na yung pinakamatalino ni Sara eh. ito na yung pinakamatalino ni Sara, guys. Oo, best effort na to para kay Sara Duterte. Yung nagbigay siya ng suggestion na itigil kasi yung gera. Hindi titigil. Kung hindi titigil yung gera, patuloy na magtataas ang presyo ng gas. Oo. Okay, so tell us what we don't know already. Diba? Sabihin niyo sa amin kung ano yung hindi namin pa alam. Kung ano hindi pa namin alam. Sabihin niyo sa amin. Kasi parang 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 obvious kasi. Obvious kasi nito. Sabi niyo, mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema ng supply doon sa Middle East or mapapababa siya kung meron ibang supply na hindi dumadaan sa Middle East na papasok sa ating bayan. Okay. Tell us something we don't know. Ang bobo talaga eh. Pero ito, best effort na ni Sara to, guys. Promise. Ito na talaga yung best effort niya. Palakpakan. Na-exercise ng konti yung utak ni Sara Duterte. Buti naman. Diba? Kaya kaya hanggang graduation lang siya na elementary tsaka high school eh. Bakit? Kasi yung mga botante, yung mga college, ayaw sa kanya. Ang bobo kasi. Diba? Yung mga college level, ayaw kay Sara Duterte kasi ang bobo ni Sara Duterte. Sasabihin lang ng mga college level sa graduation, ay, bakit siya yung namin, speaker dito? Mas matalino pa ako dyan. Diba? Yan lang sasabihin eh. Yan lang sasabihin ng mga ng mga college level sa mga graduation. Kung si Sara Duterte magiging speaker sa mga event nila. Sa mga graduation nila. Kaya pang lang siya, pang elementary, pang preschool. Kasi yun, maiintindihan siya. Diba? Doon maiintindihan siya. Kaya pala pan kinder lang, sabi ni Ron Reyes. So, yun talaga yun. Yun talaga yun. Pero mga kababayan, today, naglabas ho ng balita ang ADB or Asian Development Bank. Si ADB po, mga kababayan, yan po yung, dyan ho tayo kumukuha ng mga loan. Pag may mga proyekto ang gobyerno, diyan tayo kukuha ng loan sa ADB. Ano sinabi ng ADB tungkol sa ginawa ni PBBM? O sa mga tungkol din sa ginawa ni PBBM para mabigyan ng solusyon itong problema natin sa langis. Anong sinabi niya? The Philippines lead region in oil shock policy actions. Uy, tayo doon nangunguna, mga kababayan, sa pinakamaraming proyekto, pinakamaraming ginawa para mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa kanyang mga mamamayan. Imagine. Yan ang sinabi ng ADB.
Tayo daw may pinakamagandang naging mga programa. The Philippines rolled out one of the most extensive policy responses in the Asia-Pacific to cushion the impact of global oil price and supply shocks, even as the country recorded among the steepest increases in fuel prices in the region, according to the Manila-based Asian Development Bank or ADB. So sa isang brief na pinublish nila noong Wednesday, April 29, the domestic fuel prices in its host country surged sharply following the escalation of the Middle East conflict. Okay. Pero, sabi, despite these price pressures, the Philippines implemented 7 out of 8 major policy responses identified across Asia-Pacific, making it one of the most active responders to the energy shock. The country is currently under a state of national energy emergency. O, di ba? Palakpakan, mga babayan. Good job, Mr. President. Oo. Napapansin na ang iyong mga efforts. Oo. Among the most widely adopted measures in the region, including the Philippines, were fuel subsidies and excise tax cuts, which aim to directly reduce pump prices. Okay. President Ferdinand Marcos Jr. this month issued EO number 114, which suspended excise tax on LPG. The Philippines also imposed price control mechanisms such as staggered fuel price adjustments, okay, with in coordination with oil companies. Okay, what else? Tapos to manage demand, authorities rolled out conservation measures including remote work arrangements, transport management policies, and other initiatives designed to reduce fuel consumption. Di ba? Masama loob ng mga DDS dito, guys, kasi pinupuri si BBM eh. Ayaw nila yan. Strategic reserve adjustments were also undertaken, including building up fuel inventories. O, di ba? Alam natin lahat yan. And securing supply buffers to ensure continued availability of petroleum products. Targeted, ito yung mga ayuda. Targeted assistance programs were also deployed, including support for the transport sector and vulnerable households, while efforts to accelerate renewable energy investments were pursued to reduce long-term dependence on imported oil. And by the way, mga kababayan, no, papakita ko lang sa inyo. Ang LTFRB, sa utos ni Pangulo, nakapagbigay na ng 135 million pesos sa subsidy. LTFRB lang yan. Pero yung kasama ang yung kasama yung karamihan ng PUVs as of March 30, March 30 pa lang to, 2.5 billion ang lumabas na pera. 2.5 billion ang lumabas na pera sa ating gobyerno para suportahan ang pangangailangan ng ating mga driver, operator, etc. etc. Imagine, mga babayan, 2.5 billion yung ayuda. 2.5 billion yung ayuda. Magkano yung ninakaw ni Sarah? Magkano yung ninakaw ni Sarah? 6.7 billion. Imagine, pwede siyang magbigay ng ayuda ng doble. Kung gagamitin lang niya yung ninakaw niyang pera at ibabalik niya sa taong bayan. Di ba? Yung 10,000 per person ni PBBM, kaya niya nagdagan at bigyan pa ng 30,000 yung mga driver. Ganun katigas ang mukha. Ganun katigas ang mukha ni Sara Duterte at ng pamilyang Duterte. Ganun katika lang mukha nila.
Imagine. Tigas ng mukha, di ba? Ang nakinabang sa 6.7 billion, siya lang. Pamilya lang ni Sara Duterte. Siguro pati yung kapatid, mga kapatid niya. Siguro pati tatay niya. Mm. $6.7 billion yun. Ito 2.5 billion, 10,000 pesos kada driver. May DDS ba tayo dito na nanonood na driver? Pumapasada? Driver ng bus? Driver ng jeep? Mga tricycle driver? Tayo ito? Taxi driver? Grab driver? Kahit padjak. Narinig nyo ba yun? Naiintindihan nyo ba yun? Yung ayudang ibinigay sa inyo, ang total nun nagkakahalaga ng 2.5 billion. Ang ninakaw ni Sara Duterte, 6.7 billion pesos. Tapos kayo ay nahihirapan. Di ba? Think about it. Sipin nyo yun. Tricycle driver ka? Jeepney driver ka? Bus driver ka? Kumakayod ka ng higit 12 oras paminsan-minsan? Aalis ka ng madaling araw, uuwi ka rin ng madaling araw? Bibigyan ka ng 10,000 pang ayuda dito sa dahil sa gera na nangyari diyan sa Iran, 10,000 pesos, 5,000 pesos, whichever applies. Ang kabuuan nun, total nun ay 2.5 billion sa lahat ng transport operators, transport drivers, lahat. 2.5 billion pesos. Tapos ang ninakaw ni Sara Duterte, 6.7 billion pesos. Parang panahon na para magising tayo, mga ma'am sir. Di ba? Hindi lang yan, mga babayan, ang ginawa ni PBBM. Baka nakakalimutan din ng mga driver to na meron kayong 10 peso subsidy kada litro. Kada litro ha, kada litro. Habang ongoing tong nangyayari na to. Habang ongoing tong nangyayaring gera. Idagdag nyo to sa 2.5 billion na nakuha nyo na ayuda. Diba? Tapos nasisisi na si PBBM, nahihirapan daw sila kasi si PBBM, pinapahirapan daw, wala raw puso si PBBM. Sorry kayo. Baliktad ang sinabi ng mga tunay na eksperto. Asian Development Bank. Ito, pinag-aaralan talaga nila ang economics. May libre pang toll, correct. Sila, pinag-aaralan talaga nila ang economics, si ADB. At si ADB nagsasabi, si PBBM ang isa sa may pinakamagandang mga ginawa dito sa pagtaas ng presyo ng krudo. Nabigyan niya ng solusyon yung mga pangmadali ang pangangailangan. Tapos yung mga DDS, i-build up nyo pa rin si Sara Duterte na walang na-contribute. May nagawa ba si Sara Duterte para dito, para bigyan ng solusyon itong mga problema natin sa langis? Wala, di ba? Isa pa nga siya sa nabibigay ng problema eh. Sakit pa nga siya sa ulo eh. Imagine mga babayan, yung wala ka na na-contribute, sakit ka pa sa ulo. Wala ka na nadudulot na maganda, sakit ka pa sa ulo. Ang lala.
Hmm. Ang lala. Tapos gusto nyong iboto para maging presidente? Oh my gosh. Oo. Suicide. Suicide. Hmm. Kalokohan talaga. Suicidal. Oo. Yun talaga yun. Suicidal, guys. Promise. No joke. Hmm. Gagawin pang presidente? Diyos ko, mag-isip naman kayo. Mm. Wala na nga na-contribute. Naglakwatsa pa, di ba? Yulishu. Oh. Naglakwatsa pa. Oo, naglakwatsa pa. Matindi. Kapal talaga ng mukha eh. Mm. Wala na nga ano. Wala na nga contribution. Naglakwatsa pa hayop. Tigas, tigas ng fest, guys. At tigas ng fest talaga, promise. My goodness. Kapal ng mukha. Grabe. Lala. Ang lala, guys. Babay sa araw ka na raw babalik. Sabi natin, Elisa, si good riddance. Good riddance. Oh, good riddance. Katawa yung binibuild up ng mga DDS, sabi nila. May nagawa naman si Sara. Nag-offer siya ng libreng sakay. Oo, bago ka makakuha ng libreng sakay, pupunta ka muna sa Office of the Vice President. Stupid talaga. Ang tanga-tanga, promise. Oo. Ganun katanga si Sara, guys. Bibigyan ka ng libreng sakay, wag kang mag-alala. Punta ka muna dito. Punta ka muna dito sa office ko, may libreng sakay ka. Bobo. Ang bobo ni Sara, guys. No joke. No joke. Natin Marcia Jenny. Proud pa si Sara dyan. Correct. Proud pa siya dyan. Diyos ko. Ang stupid. Ang stupid talaga. Sobrang stupid nun. Promise. But it is what it is. Yun yung yun yung vice-presidente na binoto natin. Alam naman natin mali our choice. Oo. At ayun. Shout out kay Ate Sharon kapag in case mapanood niya tong live stream na to. Namimiss na natin siya. Busy siya ngayon eh. Dami niyang mga shoot eh. So congratulations Ate Sharon. Anyway. So yan. So yun mga kababayan. It is what it is. Ginagawa. Andito pala si political na bandera. Shout out na. Ginagawa doon yun na right out ngayon. Right up ngayon. Tamak sakto-sakto na. Well, di ba? Great minds. Diyos ko. Nagsi-course channel, nagsunog na rin ng hoodie ni Sara. My goodness. Ewan ko ba? Alam niyo mga kababayan I'm seryoso, kapag si Sara Duterte nanalo sa 2028, katapusan na ng Pilipinas yun. No joke. No joke. So, if you will not vote for Sara Duterte, you are doing the country a huge favor. Kung hindi niyo iboboto si Sara Duterte, kayo po ay isang bayani. Totoo lang. Totoo lang. Ipakita niyo po ang pagmamahal niyo sa bansa sa pamamagitan ng hindi pagboto kay Sara Duterte. No joke. No joke. Wait lang. Mga may chismis. Okay. And then. Okay. Ay, nako. So, congratulations kay PBBM. Congratulations kay PBBM at nare-recognize na-recognize pala ng ADB yung kanyang mga efforts. So, congratulations. Palakpakan natin ang ating Pangulo. Wala na akong sound effects eh.
Di na uso sa akin ng sound effect. So, palakpakan natin ang ating Pangulo. Good job. Good job, Mr. President. At I'm sure he will not rest on his laurels. Trabaho pa rin yan. Hindi niya isipin yan. Trabaho uli yan bukas. Mm.